Kataong Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:02 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Oktubre, taong 2025. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Sakay pa rin po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa MCGI Charity Center na matatagpuan dito sa Marikina City. Yung mga pasyente natin, mga kasambahay, ay nakapasok na sila sa loob. Ayan. At sila po ay mag-a-avail ng libreng serbisyong medikal. Antabayanan niyo po yan mamaya sa Good Morning Kuya. Samantala, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Nina Bascon mula naman sa Victoria, Australia. Nina, magandang umaga sa iyo. Siya po ay maghahatid sa atin mamaya ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi titigil ang pamahalaan na mabigyan ng disenteng tirahan ang bawat pamilyang Pilipino. Inihayag ito ng Pangulo sa isinagawang National Housing Expo sa Pasay City kahapon. Dito makikita ang mga alok na pamahay ng mga developer at housing government agencies. Ayon kay PBBM, patuloy nilang pinalalawak ang programa ng pabahay tulad na lamang ng expanded pabahay o pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Sa ilalim ng expanded 4PH, mas maraming abot kamay na housing units, kabilang na ang house and lots, condo units at pag-ibig acquired assets na may pataw na 3% subsidized interest rate. Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay nananatiling mailap para sa marami nating kababayan. May mga pamilyang taon nang nangungupahan, palipat-lipat ng tirahan, laging may pangamba na baka sila ay mapaalis sa kanilang tinitirahan. May iba naman, siksikan na lang sa maliit na kwarto, nagtitiis para lang may masilungan. Kaya naman, nagsusumikap ang pamahalaan na palawakin ang ating programa, pabilisin ang mga proseso at palalimin ang suporta sa sektor ng pabahay. Hataw Balita Ngayon. Naniniwala si Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando na dapat mailathala sa websites ng House of Representatives ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga miyembro ng kapulungan para sa mas madaling akses ng publiko. Isa si Representative San Fernando sa 10 kongresistang nagsapubliko ng kanilang mga SALN. Naniniwala siya na dapat sumunod na rin ang iba pang miyembro ng majority bloc sa Kamara sa ginawa ni Speaker Boji D. III na maglabas ng SALN kahit naka-recess o break ngayon ang Kongreso. Tingin ko maganda yun. Pwedeng i-post na lang sa House website. Kung maaari, meron din naman Facebook page ang House of Representatives. Baka pwede rin gamitin yun para easily accessible sa mga gustong maka-access ng SALN. Hataw Balita Ngayon. Tiniyak ng Department of Public Works and Highways sa DPWH na may backup na digital copies ang lahat ng dokumento ng proyektong pang-imprastruktura. Kasunod na insidente ng pagkasunog ng DPWH building noong Miyerkules. Setyembre pa umano, sinimula ng DPWH ang paggawa ng backup sa mga dokumentong may kinalaman sa iniimbestigahang flood control projects. Kaya walang dapat ikabahala ang publiko na baka kasamang nasunog ang kanilang tanggapan sa Quezon City kahapon ang mga papeles na maaaring maging ebidensya sa anomalya. Ayon naman kay DPWH Undersecretary Arthur Bisnar, bukod sa scanning at digital saving, anang mga nasabing dokumento nire-require rin ng kalihim na ipadala sa DPWH Central Office ang mga ito.
first week pa lang po ni Secretary dito sa DPWH, ang isa sa mga naging utos po niya ay ipa-scan at magkaroon ng digital copy lahat ng documents patungkol po sa hindi lang po sa flood control projects in the last 10 years, pero po para sa lahat po ng mga infra projects. In fact, 24/7 gwardyado itong mga dokumentong to. No, dito sa central office. At sa kasalukuyan, sinisigurado natin na talagang, in fact, nag-uusap na nga kami ni General kung paano natin ma-secure pagago itong mga dokumentong to. No? Pero gwardyado dito yung mga dokumentong to 24/7. No? And obviously, gwardyado din yung facility, itong central office na to. No? From possible infiltration of people who might want to do something here. No? Nakabantay po tayo dito. At sinisigurado natin na talagang mapoprotektahan yung mga napaka-importanting mga dokumento dito. Hataw Balita ngayon. Target ng Department of Justice na simulan ng preliminary investigation kaugnay ng anomalya sa flood control projects sa loob ng 1 buwan para sa 5 kaso na inihain ng Office of the Ombudsman. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, dineputize ng Office of the Ombudsman ang DOJ para sa pagdinig o preliminary investigation sa 5 reklamo kaugnay ng ghost flood control projects. Ibinalik ng Ombudsman sa DOJ ang mga reklamo at inatasan ng Justice Department para simulan ang preliminary investigation. Inaasahan na kabilang sa ipapatawag ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno, pero hindi pa nagbigay ng pangalan ang DOJ kung sino-sino ang mga ito. 1 month period for us to conduct PI and then conclude it. I cannot guarantee na matatapos in 1 month, but we are endeavoring, tinatrabaho po namin na magawa na mabilis na 1 month. Hataw Balita ngayon. Mahigpit na babantayan ng mga pulis ang paglaganap ng mga iligal na paggawa ng paputok ngayong papalapit na ang holiday season. Kasunod nito na nangyaring pagsabog sa North Zagaray, Bulacan noong Miyerkules kung saan 2 ang namatay at 4 ang nasugatan. Ayon kay Bulacan Provincial Director Police Colonel Angel Garceliano, iniimbestigahan pa ng otoridad kung paano nakalusot sa barangay ang nasabing iligal na paggawa ng paputok. Kabilang sa nasawi sa insidente ang senior citizen na may-ari ng nasunog na bahay at isang menor de edad. So walang permit, walang licenses, and ito po ay tabing bukid. So that kind of situation, parang hindi rin siguro na monitor ng barangay na dahil ito ay liblib na lugar, hindi nila inakala na meron pong illegal manufacture of firecrackers in that area. Hataw Balita ngayon. Ipinagutos naman ng Philippine National Police o PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nardades Jr. na bantayan ang cyberspace laban sa mga mapagsamantalang ngayon o magsasamantalang ngayong bakasyon. Gaya ng mga advisory, phishing, messages at online scams na magpapanggap na magbibigay ng travel assistance, cemetery services at maging mga vacation promos. Hinihikayat naman ng PNP ang publiko na tumawag sa Unified 911 para sa mas mabilis na assistance ng mga pulis. Kasama po dun sa binigyan ng instruction ng ating GPNP sa ating pong ACG at saka sa ating pong Highway Patrol. Ito po kasi kadugtong po nung yung mga Airbnb ay yung pong pagpaparit naman po ng mga sasakyan. Kaya within the week po, maglalabas po ng panibagong anunsyo ang ating pong Director ng ACG at ang ating pong Director ng Highway Patrol Group para po mabigyan ng karapat-dapat at sapat na advisory yung ating mga kababayan para hindi po maloko dun sa mga scam na halimbawa ng Airbnb at saka yung mga rentangay na scheme po. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Transportation o DOTR na hindi mauulit ang nangyaring technical glitch sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA noong January 1, 2023.
Noong 2023, nagkaroon ng airspace shutdown sa NAIA kung saan libo-libong pasahero ang naantala ang biyahe. Kahapon, bumisita sa NAIA si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez Jr. upang tingnan ang kahandaan nito sa inaasang dagsa na mga pasahero sa undas. Bumisita na po tayo sa CAAP nung isang araw at nakalagay na yung sinasabing redundancy ng UPS. Lahat talagang sinuri po natin at talaga pong makakasigurado tayo na hindi po mangyayari kung ano man nangyari noong January 1, 2023. Hataw Balita ngayon. Tinawag ni Ombudsman Crispin Remulla na isang secret decision ang dismissal ng kaso laban kay Senator Joel Villanueva. Kaugnay ito sa umano'y maanumalyang paggamit nito ng 10 milyong pisong alokasyon para sa pork barrel. Partikular ito noong nagsilbi siya bilang Sibak Party List Representative noong 2016. Hindi na itutuloy ni Ombudsman Remulla ang pagpapadala ng sulat kay Senate President Vicente Tito Soto III para ipatupad ang dismissal laban kay Senator Villanueva. Ayon sa Senador Villanueva o ayon kay Senator Villanueva, walang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa ombudsman laban sa kanya. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martirez never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy nitong susuportahan ang pagpapalakas ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng pagbili ng mga karagdagang barko, eroplano at pagpapatayo ng mga pasilidad na magagamit ng PCG. Inihayag ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa selebrasyon ng ika-124th founding anniversary ng PCG sa Maynila kahapon. Sa naturang okasyon, pinuri ng Pangulo ang mga nagawa ng PCG sa nakalipas na taon, lalo na sa gitna ng mga nagdaang kalamidad sa bansa. Mula sa pagtugon sa mga bagyo, lindol, paggabay sa ligtas na paglalakbay sa karagatan, pagtulong na masugpo ang iligal na droga na nagkakahalaga ng 2 billion pesos, smuggling at pagtugon sa West Philippine Sea upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayang mangingisda. We will keep investing in new vessels and aircraft, command post, communication systems. We will improve training facilities and logistics to provide every PCG personnel a sense of dignity in fulfilling their roles. Every mission we undertake, every distress call we respond to, represents our collective quest to be better every day in fulfilling our promise to the Filipino people that we will keep you safe and protect our nation's maritime interest. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy pa rin ng Hataw Balita ngayon, target ng MRT3 management na makapag-deploy ng 20 mga 4-car Dalian train sets sa kabuuan ng 2026 o hanggang sa unang bahagi ng 2027. Sa ngayon, mayroon ng 6 na mga 4-car Dalian train sets na ang tumatakbo sa linya ng MRT3 mula ng paandarin ito para sa commercial use noong August 26. Ang mga Dalian trains ay nadala sa Pilipinas mula noong 2015 pero nagamit lamang ito nitong July 2025 dahil sa issue ng technical capability at bigat nito. Karamihan pa rin sa tumatakbong set ng tren sa MRT3 ay ang mga lumang tren na may 3 bagon na kaya lamang magsakay ng nasa halos 1,200 na mga pasahero. Malaking diferensya ang 4-car train dahil unang-una, kaya nito magsakay ng 1,576 na passenger. So ibig sabihin, mas marami tayong maikakarga na pasahero, mas maikli ang paghihintay ng mga pasahero natin.
Binago na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang guideline sa pagmamahagi ng Emergency Cash Transfer o ECT sa mga biktima ng sakuna. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, layo nito na mapakinabangan agad ang ECT para sa pagbangon ng mga internally displaced persons o IDPs. Ang cash assistance na ito ay maaaring maggamit sa pagbili ng mga pagkain, hygiene items, mga gamot, damit at iba pang supply na hindi kasama sa relief packages ng DSWD. Ang ECT ay isang disaster and intervention ng ahensya kung saan unconditional ang pamamahagi nito sa mga naapektuhan ng kalamidad. Hataw Balita ngayon. Nananawagan naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na huwag gawing biro at huwag magpakalat ng maling impormasyon sa mga ipinamamahaging family food packs at iba pang relief items ng ahensya. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa ayuda ay nakakabastos sa dignidad ng mga individual at komunidad na lehitimong tatanggap ng ayuda. Ang panawagan ng DSWD ay kasunod na isang Facebook reel ng netizen sa Banay-Banay, Davao Oriental na naapektuhan ng lindol kung saan tila binibenta nito ang family food pack ng DSWD. Inamin naman ng netizen na biro lamang ang kaniyang sinabi dahil alam niyang hindi naman ibinebenta ang mga family food packs ng DSWD at inalis na rin niya ang kanyang posts. Hataw Balita ngayon. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia sa mga nangunguna sa paghahanda para sa pagtatayo ng nuclear power plant. Inahayag ito ni Energy Secretary Sharon Garin sa gitna ng pagdinig ng kanilang 3.8 billion pesos proposed budget para sa 2026 kahapon sa Senado. Ipinaliwanag ng kalihim na ang DOE ay mayroon ngayong nuclear division at roadmap na ni-review ng International Atomic Energy Agency at nakakuha ito ng good grades. Hataw Balita ngayon. At para naman sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Nina Bascon mula sa Victoria, Australia. Nina, magandang umaga. Good morning, Annie, at sa lahat ng ating mga kasangbahay. Isinusulong ngayon ng isang Australian think tank ang pagbuo ng bagong alyansa sa pagbabahagi ng impormasyon sa Pacific na may layuning hadlangan ang lumalaking impluwensya ng China sa rehiyon. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Iminungkahi ng Lowy Institute na pinondohan ng pamahalaan ng Australia ang isang panukala na tinatawag na Pacific Eyes. Hango ito sa Five Eyes Intelligence Sharing Alliance sa pagitan ng Australia, New Zealand, Canada, United Kingdom at Estados Unidos. Layo nito na bumuo ng isang structured intelligence sharing collaboration sa pagitan ng Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Fiji at iba pang karatig bansa nito upang tugunan ng mga banta tulad ng cyber attacks, illegal fishing at organized crime, maging ang patuloy na paglawak ng impluwensya ng China sa Pacific. Ayon kay Lowy Institute's Pacific Islands Program Director Mihai Sora, kasalukuyang nakaharap ang Pacific Islands sa matinding tunggalian ng mga makapangyarihang bansa sa iba't ibang hamon sa pamamahala sa kapaligiran at teknolohiya sa rehiyon. Dagdag pa ang mga lihim na pakikipag-ugnayan ng China sa mga bansa sa Pasipiko tulad sa Cook at Solomon Island na nagdudulot ng pangamba sa maaaring presensya ng militar ng China sa mga karatig bansa ng Australia. Unti-unting ipatutupad ang Pacific Eyes Alliance na tututok sa pagtatatag ng tiwal, pagsasanay sa mga intelligence officer at pagpapalakas ng seguridad sa rehiyon. Kapag naisa katuparan, maaari itong maging malaking hakbang tungo sa pinag-isang depensa sa buong Pacific. Early Briones, humahataw sa balita ngayon.
Naglabas ng babala ang Health Canada matapos matuklasang mahigit 70,000 individual ang maling nai-enroll sa Canadian Dental Healthcare Plan. Apektado rito ang ilang benepisyaryo na nagkaroon ng maling pagkalkula ng kita. Ngunit tiniyak ng ahensya na ayos na ang sistema, ngunit walang kailangang isauli ang mga naapektuhan. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Tinatayang nasa 70,000 na katao sa Canada ang narehistro o nailagay sa maling kategorya sa ilalim ng Canadian Dental Care Plan o CDCP ayon sa Health Canada. Aminado ang ahensya na nagkaroon ng pagkakamali sa paraan ng pagkalkula ng sahod ng ilang aplikante, dahilan upang maapektuhan ang kanilang pagiging kwalipikado at co-payment level. Nasa 1% ng mga kasalukuyang miyembro ng programa ang apektado sa pagkakamaling ito, ngunit ito ay naayos na. Ayon sa Health Canada, simula noong October 17 nang ipaalam sa mga apektadong miyembro ang pagbabagong magiging epektibo na simula ngayong araw, October 24. Ang magandang balita dito, hindi na kailangan pang ibalik ng mga miyembro ang mga benepisyong natanggap bago pa ang nasabing petsa. Nagpaalala naman ng ahensya sa mga miyembro na suriin muna ang kanilang coverage bago magpagamot sa dentista upang matiyak na tama ang isisingil sa kanila. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 5.5 milyong Canadians na ang sakop ng CDCP na tumutulong sa kanila na makatipid ng halos $800 kada taon para sa kanilang dental care. Jen Rico, humahataw sa balita ngayon. Samantala, isang US Marshal at isang undocumented immigrant ang sugatan matapos ang pamamaril ng mga federal officers sa isang ICE stop sa downtown Los Angeles. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Nauwi sa karahasan ang sinagawang federal operation sa downtown Los Angeles matapos magkaroon ng shootout sa pagitan ng mga opisyal at undocumented immigrant. Sinubukan ng isang federal agents mula sa Department of Homeland Security at U.S. Marshals na arestuhin ang 44 anyos na si Carlitos Ricardo Parias habang nasa traffic stop malapit sa Fashion District ng syudad. Ngunit nagtangka si Parias na tumakas at binangga ang dalawang sasakyan ng mga pulis, kaya't napilitang magpaputok ang mga ito. Tinamaan sa siko si Parias habang nagtumo ng sugat sa kamay ang isang U.S. Marshal na kapwa dinala sa ospital at stable na ang kondisyon. Iniimbestiga na ng Federal Bureau of Investigation ng insidente sa gitna ng tumataas na tensyon hinggil sa immigration enforcement sa major cities sa U.S. Samantala, nahaharap sa federal assault charges si Parias na isang Mexican national na iligal na naninirahan sa U.S. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Umatras ang France sa kamakailang pangako nitong mas maigting na aksyon upang harangin ang mga maliliit na bangkang may lulang mga migrante na tumatawid sa English Channel patungong United Kingdom. Ang pag-atras nito ay bunsod umano ng nangyayaring kaguluhan sa politika ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Umatras na ang France sa planong maritime doctrine na magbibigay sana ng kapangyarihan sa mga patrol boat na harangin at ibalik sa pampang ang mga bangkang naglalayag patungong United Kingdom. Ayon sa ulat, na apektuhan ng kasalukuyang kaguluhang pampolitika sa France ang naturang plano, kasama na ang pagkatanggal kay Interior Minister Bruno Retailleau sa kanyang pwesto na siyang nagsulong sa mas mahigpit na sea operations. Ayon sa ilang opisyal, patuloy pa ring pinag-aaralan ang naturang pulisya, ngunit ayon sa iba, isa lamang itong political stunt na hindi na maisa sa katuparan. Samantala, may mga seryosong safety at legal concerns ding nakapaloob dito dahil posibleng mauwi sa mga trahedya o kaso laban sa mga opisyal kung magkakaroon ng insidente habang sinusubukang harangin ang mga bangka. Aminado ang pulisya na kulang din sila sa kagamitan, pagsasanay at tauhan para isagawa ang ganitong uri ng operasyon. Sa ngayon, halos araw-araw pa rin ang paglalayag ng mga migranteng sakay ng bangka at wala pang bagong operasyon sa dagat na naipatutupad. Ayon sa mga analyst, hanggat hindi naaayos ng France ang sarili nitong mga problema,
Maaantala ang inaasang mas mahigpit na pagpapatupad sa English Channel. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng serbisyong linggo sa konsulado sa Milan, Italy. Samantala, magkakaroon naman ng libreng medical consultation para sa mga kababayan natin sa Oman. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magsasagawa ng serbisyong linggo sa konsulado sa Milan, Italy sa October 26 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Maaaring mag-book ng inyong appointment sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa milanpcg.serbisyonglinggo@gmail.com. Maghahandog naman ng Philippine Embassy sa Portugal ng virtual seminar na may temang Breast Cancer, What Every Woman Needs to Know. Gaganapin ito sa October 26, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa tinyurl.com/bcawareness25. Magkakaroon naman ng libreng medical consultation para sa mga kababayan natin sa Oman. Gaganapin ito sa October 31, alas 7 hanggang alas 12:30 ng tanghali sa Philippine Embassy sa Muscat. Ito ay may temang Protect and Detect, Bakuna at Breast Cancer Awareness para sa bawat OFW. Sa mga nais magpakonsulta, mag-register lamang sa tinyurl.com/free-PE consultation. Samantala, may bagong batch ng e-passports na maaari nang i-claim sa Philippine Embassy sa Brunei. Maaring mag-walk-in para maklaim ang inyong mga passports mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at resibo. At para sa listahan ng available e-passports, bumisita lamang sa official Facebook page ng Pasuguan sa facebook.com/PHinBrunei. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. Magandang araw po. Makakapanayam natin ngayong umaga si Police Major Hazel T. Asilo, ang Chief Regional Public Information Office, National Capital Region Police Office, upang alamin ang ginagawang paghahanda para sa seguridad ngayong darating na undas. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning po, ma'am, at sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po. Maraming salamat po. Ang unang tanong ko po sa inyo, ano ba yung mga hakbang na inilalatag o inilatag na ng PNP upang matiyak ang seguridad po at kaayusan sa mga sementeryo at terminal dito po sa darating na undas? Sa direktiba po ni Police Major General Anthony Abirin, ang aming Regional Director, nakalatag na po ang komprehensibong security at public safety plan ng NCRPO para sa UNDAS 2025. Nakatutok po tayo sa mga sementeryo, columbaria, terminal at mga pangunahing lansangan po upang tiyakin na ligtas at maayos ang ating paggunita ng UNDAS. May mga nakatalaga po tayong law enforcement checkpoints, mobile patrols at anti-criminality operations po dito sa buong Metro Manila. Mayroon ba tayo mga itinalaga din ng mga help desk sa Major Hazel? At ilan po ang ipapakalat ng mga pulis at kung may mga itatalaga rin ng mga iba pang additional forces, ma'am? Yes, ma'am. Meron po tayong mga police assistance desk at saka assistance hubs. Sa kabuuan po, meron po tayong 11,411 personnel na i-deploy sa buong Metro Manila. Nandito po yung 8,575 mula sa PNP at 2,836 po mula sa mga katuwang nating ahensya gaya po ng AFP, BFP, Coast Guard, MMDA at yun pong ating mga force multipliers mula sa ating local government unit. Kasama din dito po yung ating quick reaction teams, K9 units, CDM contingents at medical teams, pati na rin po ang mahigit 2,600 po yung ating sinabi kanina na force multipliers na tutulong po sa crowd control at public assistance. Sa mga transportation hub natin, ma'am, alam natin na dadagsa yung mga pasahero. Ano rin po yung mga paghahanda na ginawa niyo po dyan? So po sa ating mga transport hubs, meron po tayong kabuang 256
na mga personnel na ilalagay po dyan para i-assist yung ating mga kababayan na babiyahe palabas at papasok po ng Metro Manila para siguraduhin na sila ay na-assist at nabibigyan ng tamang atensyon pagdating po sa public safety. Okay, ano yung gusto nyo rin ipaabot doon sa ating mga kababayan, lalo na mga paaalala, reminders doon sa mga magsisipagpuntahan doon sa sementeryo para makaiwas sila ng mga biktima, maanyayahan nila yung mga masasamang loob na sila po ay pagnakawan. At ganoon din doon sa mga maiiwan nila doon sa bahay. Ano yung mga pwede nating reminders para sa kanila, Police Major Hazel? Thank you po. Unang-una po dun po sa ating mga kababayan na babiyahe, may iwan yung kanilang mga tahanan. Siguraduhin po natin na nakalak po, nakakandado, nakasara ang ating mga bahay, yung mga gate, pintana, para po hindi po siya mapasok ng mga masasamang loob. Hanggat maaari po, iwasan po natin yung pagbibigay ng real-time location or yung ginagawa po natin sa social media na mga at this moment na lumalabas tayo or wala tayo sa ating mga tahanan para po hindi po ma-monitor ng mga masasamang loob na itong mga tahanan ito or itong mga taong ito ay wala sa kanilang bahay, kaya pwede po silang pasukin sa kanilang mga bahay. Kumbaga, wag po natin silang bigyan ng opportunity na makapanloob or mapasok yung ating mga tahanan. Kung sakali man po na magbabiyahe tayo, siguraduhin po natin at planuhin ng mabuti yung biyahe natin. Magbiyahe po tayo ng maaga. Iwasan po natin yung last minute preparations. Ganun din po, maglaan po tayo ng sapat na oras para sa ating mga biyahe para maiwasan po yung rush at yun din pong traffic. At doon naman po sa mga maiiwan, dito po sa Metro Manila, sa mga pupunta sa mga sementeryo, planuhin din po natin ng maaga yung ating gagawing lakad. Kung halimbawa man po na hindi pa nakaredy yung ating mga dadalhin, gaya ng tubig at saka ng pagkain, i-ready na po natin. Ganon din po yung ating mga pinapaalala ko po na yung mga pets po, hindi po siya pinapayagan sa nadalhin sa mga sementeryo. So, iwanan na po natin sila sa ating mga tahanan or gumawa na po tayo ng ibang hakbang gaya po ng pag-iiwan doon sa mga pet hotels para po kung sakaling iiwanan po natin sila. Okay, Major Hazel T. Asilo, halimbawa, may mga kababayan tayo na may makaka-witness sila ng mga suspicious activity. Saan nila pwede itong i-report immediately po, Police Major Hazel? Bukod po dito sa ating mga pulis na nakakalat po ngayon dito sa Metro Manila para magbigay ng assistance, maaari din naman po tayong tumawag sa ating Unified 911 para po mabigyan po tayo agad ng police assistance at ng responde mula po sa mga tutugon ng mga kapulisan. Okay, at this point, ma'am, nasa inyong pagkakataon, kung mayroon pa kayo mga additional announcements or reminders sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood dito po sa Hataw Balita, please go ahead. Muli po, planuhin natin ang biyahe natin ng maaga. Siguraduhin po nating maayos ang kondisyon ng ating sasakyan, lalo po kung tayo ay gagamit ng ating mga private na vehicles. Umiwas po sa pag-inom habang nagmamaneho. Don't drink and drive. Sabi nga po, mag-monitor po tayo ng traffic at weather updates, dalhin ang mahalagang dokumento at ganun din po ang tubig, pagkain at first aid kit. At maging alerto po, mahinahon at responsable sa biyahe para sa ligtas na paggunita ng undas. Sa pamumuno po ng aming Regional Director, si Police Major General Anthony Abrin, patuloy po namin isasabuhay ang diwa ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman na handa po ang ating mga kapulisan sa sementeryo, terminal at matataong lugar upang tsakin ang kaligtasan ng publiko. Hinihikayat po namin ang lahat na makipagtulungan, maging responsable at sundin ang mga patakaran. Ang inyo pong kaligtasan ang aming prioridad. Maraming salamat po. Maraming salamat, Police Major Hazel T. Asilo, Chief Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office. Sa panguna po ni Kuya Daniel Rason, would like to express our appreciation for finding time with us. Maraming salamat and keep safe. Magandang umaga po. Ang tabayanan ng ating regional update. Inatasan ni PNP OIC Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang Pro5 na paigtingin ang investigasyon sa pagpatay sa Bicolano na broadcaster na si Noel Bilien Samar.
Prioridad ng PNP ang kaso alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at DILG Secretary John Vic Rimulya na tutukan ng mga kasong pamamaslang sa mamamahayag. Patuloy ang investigasyon ng SITG Samar sa pamamagitan ng mga CCTV review, forensic at ballistic examination at mga pahayag ng saksi. Giit ni Nartates, hindi papayagan ng PNP na manaig ang karahasan laban sa mga mamamahayag at titiyakin ang hustisya para kay Samar. Hataw Balita ngayon. Matapos ang 5 araw na walang tigil na paghahanap, natagpuan na ng mga otoridad ang bangkay ng mag-asawang natabunan sa nangyaring landslide sa Quezon, Bukidnon sa tulong ng mga trained K9 Search and Rescue Dogs. Si Alan Manansala, humahataw. Natagpuan na ng mga otoridad ang bangkay ng mag-asawang senior citizen na sina Eli at Telma Ubatay na natabunan sa nangyaring landslide sa barangay Palacapao, Quezon sa Bukidnon noong October 18. Nakalipas ang 5 araw, natunton ang lokasyon ng mga biktima kahapon ng umaga matapos gamitin ang search and rescue dogs ng 10th Infantry Division at backhoe equipment para sa paghuhukay. Noong Linggo, October 19, nang magsimulang magkaroon ng lead ang mga otoridad sa kinaroroonan ng mga biktima matapos matagpuan ang ilan sa mga personal na gamit ng mga ito. Nagpasalamat naman ang LGU Quezon Bukidnon sa 4 na search and rescue dogs. 3 dito ay mula sa 403rd Brigade ng 10th Infantry Division at si Miyuki ng Opol Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na siyang tumulong din sa isinagawang operasyon. Si Miyuki, ang K9 Rescue Dog mula sa Opol Misamis Oriental, ang unang nakahanap sa eksaktong lokasyon ng mag-asawang natabunan ng landslide. Kabilang sa search and retrieval operation ang Opol Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o OMDRRMO at ang tapat na handler ni Miyuki na si Dionisio Montemayor Jr. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Alan Manansala. Samantala, nakaranas ng aberya ang isang fast craft mula naman sa Zamboanga City patungo Isabela City, Basilan kahapon ng umaga, October 23. Dahil sa technical problem, hindi nakadiretso sa pantalan at nagpaikot-ikot malapit sa isla ng Malamawi ang sasakyang pandagat. Agad namang rumisponde ang mga lokal na mangingisda at Philippine Coast Guard upang iligtas ang mga pasahero. Walang nasawi o nasaktan sa insidente habang patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng aberya. Hataw Balita ngayon. Iginawad naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 1.2 million sa 81 o 81 na manggagawa sa Surigao del Sur bilang settlement para sa kanilang mga labor claim. Sa ilalim ng Single Entry Approach o SENA program, narisolba ang 49 sa 57 kasong na isumiti na may 92.45% settlement rate. Ayon kay Jenny Bell Bal ng DOLE Surigao del Sur, nagtutulungan sa pamamagitan ng programang ito ang mga manggagawa at employer upang makamit ang makatarungang solusyon at mapanatili ang industrial harmony. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy pa rin ng Hataw Balita ngayon upang mas mapalakas ang kabuhayan ng mga maliliit na negosyante sa rehiyon, inilunsad ng Department of Tourism o DOT at Department of Trade and Industry o DTI ang Cordillera Market Exhibit sa Baguio City. Tampok sa naturang pagdiriwang ang iba't ibang produkto, sining at kultura ng mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs mula naman sa lahat ng probinsya na dito sa lugar ng Cordillera. Si Grace Doctolero, humahataw.
Binuksan ang Cordillera Market Exhibit sa Malcolm Square, Baguio City bilang bahagi ng Philippine Experience Program ng Department of Tourism o DOT. Layunin ng aktibidad na itampok at iangat ang mga produkto ng mga lokal na micro, small and medium enterprises o MSMEs sa rehiyon. Sa pangunguna ng DOT at Department of Trade and Industry o DTI, ipinamala sa exhibit ang mga produkto mula sa Kalinga, Apayao, Benguet, Mountain Province, Abra at Baguio City. Well, this is actually an exhibit of the different provinces, no? Primarily. So, in-invite natin ang province of Kalinga, province of Apayao, province of Benguet, Mountain Province, tapos yung Abra, and Apayao. And of course, City of Baguio na rin. No? Because tomorrow is the Festival of Festivals celebration. So together with the Department of Trade and Industry, so we now have them here at the Malcolm Square para our visitors can be able to also see kung ano yung mga products of the different provinces at itinaon din natin ito dun sa ating flagship program ng Department of Tourism under our Secretary Cristina Garcia Frasco, yung Philippine Experience Program. Ang inisyatibang ito ay hindi lamang para sa pagpapasigla ng turismo, kundi para rin sa pagpapalago ng kabuhayan ng mga lokal na producers. Siyempre malaking impact nito sa kanila, no? Sobrang ito ginagamit natin to as a platform for them, no, makalink sa ibang mga markets. So they are given the opportunity, no, na maipakita nila yung mga product nila pag especially dito sa Baguio. We know that Baguio is a tourist hub. So it's a good opportunity for them to show their products to especially to our tourists and our visitors. Kabilang sa mga lumahok ang mga negosyanteng gumagawa ng lokal na produkto tulad ng peanut butter, honey, cured meat at tapoy dressing. Ang main product ko po is peanut butter. I started from the classic, yung creamy peanut butter. Ngayon nag-innovate ako, gumawa ako ng crunchy. Nag-innovate ako, gumawa ako ng peanut butter with strawberry. Gumawa ako ng kape with peanut butter. Yeah. So these are the newest innovations. It's a very big help for us kasi we're able to showcase yung mga products ng Baguio and Benguet MSMEs. So this is a very big help kasi we're trying to encourage yung mga tao to be familiar with these products as well, hindi lang po yung mga nakikita sa market. Bukas ang exhibit hanggang October 26 sa Malcolm Square kung saan maaaring makita at mabili ng mga bisita ang iba't ibang produkto ng Cordillera. Umaasa ang mga ahensya na sa pamamagitan ng programang ito, lalago pa ang suporta sa mga lokal na produkto ng rehiyon. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Grace Doctolero, mula po diyan sa Baguio City. And this time, it's shout out time. Adet, thank you very much. Maraming salamat. Salamatan ko dito si Alex Montesa, kasama ko po siya dito. And solo flight lang siya. Ayan, thank you very much. Maraming salamat din kay Paraon. And of course, dito kay Rudy Tolentino. Maraming salamat po sa inyo. And of course, si Josa Ibanez. Josa, at binabati natin ng isang magandang umaga yung mga nandiyan dyan sa Taiwan. Ayan, good morning po sa inyo. And of course, kay Dayan and Rome Trabalyo. Baby Kitten Guevara, happy birthday! Luel, Rodrigo, Igat, Ian, Kenneth, Aljan, Justine, Rap, si Rap ito, Tongol, yan, Aitian, Ian, Chrisline, Belinda, sino pa bang mga kanakasama natin? Sa inyo pong lahat, mga kasama din natin dyan sa Good Morning Kuya, standby na po kayo. At syempre, ang pamilya naman ni amigo Sherwin Culubong. Ayan, good morning po. And Jerickson and Christian. Shout out po sa ating mga, akin na, taga-subaybay sa buong Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Shout out Ashley Opes. Ayan. Good morning. Happy birthday. Ayan, maraming salamat. Yung mga nagsha-shout out sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay. And Lial family, Eddie Lial and family, welcome home po. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay dito po sa UNTV sa Hataw Balita.
Shout out din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Again, sa iyo, Adet. Ayan. Sa mga kasama natin, Grace Casin Mon Hokson, kasama na binabatin natin si Moy at saka si Anna, si Direk Rene. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-isang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula po sa Kawikaan 12:19. Ang labi ng katotohanan ay matatag kailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay sa sandali lamang. Attorney Ruth Soriano, magandang umaga po sa inyo, Attorney Ruth, ang ating BP. Thank you very much sa ating mga BP. Good morning po sa inyong lahat. At yan po ang mahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Oktubre 2025. Ang UNTV Radio Mobile po ay hindi lamang maghahatid ng mga bago at may init na balita dahil sa mga darating na araw, kasama rin po ito sa pagbibigay ng mga serbisyo sa ating mamamayan. Iikot ng UNTV sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa upang abutin ang mga nangangailangan. Kaya mga kasambahay, abangan niyo po ang pag-arangkada ng UNTV Radio Mobile Booth. Maghahatid hindi lamang ng mahalagang impormasyon, pati na rin po ng public service. Sisikapin din po ng bawat suliranin ay mabigyan ng solusyon. Ayan. And JC Valdez, maraming salamat. Magandang umaga. Antapay na po kayo. Susunod na ang ito ang balita. Mamaya po yun. Mamaya. Good morning, Kuya muna. I'm sorry. Thank you very much. Mabagal kasi Belinda yung aming I'm sorry. Ayan, yung aming sabi ni Alex, okay na daw po. Maraming salamat. Magandang umaga. Stand by po. Good morning, Kuya. Susunod na po. Maraming salamat.